God's Morning Church, tayo po ay magsama-sama magpuri sa Panginoon. He is Emmanuel. God is with us. Amen. Come on, clap your hands to God. Come on, sing. Ako'y sumasayo, sumasa akin ka, O Diyos. Ika'y kasama saan man ako magpunta sa mundong ito. Pangako mo ang hawak ko, sasamahan saan man ako magpunta. Bisa pa? Ako'y sumasayo, sumasa akin ka, O Diyos. Ika'y kasama saan man ako magpunta sa mundong ito. Pangako mo ang hawak ko, sasamahan saan man ako magpunta. Ako'y sa iyo, ika'y akin. Pangako mo, di mo ko iiwan at ako'y di pababayaan sa iyong habag at pag-ibig. Siyang baon ko, kasama ko kailanman saan man ako magpunta. Hey! Isa pa. Ako'y sumasayo, sumasa akin ka, O Diyos. Ika'y kasama saan man ako magpunta sa mundong ito. Pangako
sasamahan. Saan man ako magpunta, ako'y sa iyo, ika'y akin. Oh, pangako mo, di mo ko iiwan at ako di papabayaan sa iyo. Habang at pag-ibig siyang baon ko, kasama ko kailanman, saan man ako magpunta. Come on, feel His presence. The Lord is with us. Come on, church, sing with me. Ikaw lang ang sandigan, kailan pa man, saan man ako magpunta. Ikaw lang ang sandigan, kailan pa man, saan man ako magpunta. Ikaw lang ang sandigan, kailan pa man, saan man ako magpunta. Biyaya at pag-ibig siyang sanggalang, saan man ako. Pangako mo, di mo ko iiwan at ako'y di pababayaan sa iyo. Habag at pag-ibig siyang baon ko, kasama ko kailanman, 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 saan man ako magpunta. Hey! Hey! Papuri sa Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Mga awit, Kabanata 1, mga talatang 1 hanggang 3. Mapalad ang taong hindi nakikinig sa payo ng masama at hindi sumusunod sa masama nilang halimbawa. Hindi siya nakikisama sa mga kumukutya at hindi nakikisangkot sa gawaing masama. Sa halip, kasiyahan niyang sumunod sa kautusan ni Yahweh. Binubulay-bulay niya ito sa araw at gabi. Katulad niya ay punong kahoy sa tabi ng isang batisan. Laging sariwa ang dahon at namumunga sa takdang panahon. Ano man ang kanyang gawin, siya'y nagtatagumpay. Sama-sama po nating awitin ang awit sa pagpupuri at pagsamba. We're marching to Zion. Tayo lubos, patawitan
Tayo po'y sumandaling dumulog sa Panginoon sa isang panalangin. Ama at Diyos namin, marami pong salamat sa umagang ito na pinagkaloob niyo po sa bawat isa sa amin. Salamat po sa pagkakataon na kami ay muli pong sama-samang mananambahan. Bagamat hindi po kami nagkikita-kita, pero ang puso't isip po namin ay sama-samang sasamba sa inyo. Patatagin niyo po ang aming pananampalataya. Palagi magtiwala sa inyo pong mga pangako. Pagpalain niyo po ang mga bawat isang makikinig ng inyong mga salita at ito po'y maisabuhay namin. Makita ka po sa aming mga buhay. Maraming salamat din po sa mga taong ginagamit niyo para magkaroon ng ganitong pananambahan. Ikaw nga po ang magpala sa kanila at mag-ingat. Ito po ang aming panalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Ating pong sagotang pagbasa ay matatagpuan po sa Aklat ng Santiago, Kabanata 3, mga talatang 13 hanggang 18. Sino sa inyo ang marunong at nakakaunawa? Ipakita niya ito sa pamamagitan ng wastong pamumuhay na bunga ng kapakumbabaan at karunungan. Ang ganyang karunungan ay hindi galing sa langit, kundi makalupa, makalaman, at mula sa demonyo. Ngunit ang karunungan mula sa langit, una sa lahat ay malinis, mapayapa, maamo, mapagbigay, puno ng awa, masagana, namumunga ng mabuting gawa, hindi nagtatangi at hindi nagkukunwari. Namumunga ng katwiran, ang binhi ng kapayapaang itinatanim ng taong maibigin sa kapayapaan. The Membership Vow. Ako ay isang Metodista na aking ipinahahayag si Hesukristo bilang aking tagapagligtas at lubusang magtitiwala sa biyaya ng Diyos at mangangakong maglilingkod kay Jesus bilang aking Panginoon, na ako'y mananatiling tapat na kaanib ng banal na Iglesia ng Panginoong Hesukristo at maglilingkod bilang kinatawan ni Kristo sa mundo, na ako'y mananatiling tapat sa nagkaisang Iglesia Metodista at aking gagawin ang lahat sa abot ng aking makakaya upang palakasin ang kanyang ministeryo, na ako'y tapat na makikibahagi sa mga ministeryo sa pamamagitan ng aking panalangin, aking pagdalos sa lahat ng gawain, aking pagkakaloob ng ikapu at mga handog at paglilingkod, na aking tinatanggap at ipinahahayag ang salita ng Diyos, ang kanyang ebanghelyo ayon sa pagkasulat nito sa luma at bagong tipan, na magpapatotoo sa mga ginawa ng Diyos sa aking buhay, lalo na sa aking tinamong kaligtasan, na aking lalabanan ang lahat ng kapangyarihan ng kasamaan, na itatakwil ang kasamaang nagahari dito sa daigdig,
Natatanggapin ko ang kalayaan at kapangyarihang galing sa Diyos upang labanan ang kasamaan, kawalan ng katarungan at pang-aabuso. Ako ay isang Metodista. Ito ang aking panata at gagawin sa tulong at gabay ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Amen. Sa iyo, O Diyos, ang aming papuri. Sa iyo, O Diyos, lahat ng walhati. Sa pagkalinga mo sa mahabang panahon, naging tapat ka, O aming Panginoon. Mula sa aming lahat, buong pagmamahal, pasasalamat ng Ubando Sentral. Sa iyo, O Diyos, ang aming papuri. Sa iyo, O Diyos, lahat ng walhati. Sa pagkalinga mo sa mahabang panahon, naging tapat ka, O aming Panginoon. Mula sa aming lahat, buong pagmamahal, pasasalamat ng Ubando Sentral. Aming Ama, patuloy po namin nilalapit sa iyo ang mga batang ito mula sa maliliit hanggang sa mga malalaki na nagsisipag-aral. Dalangin po namin na patuloy mo silang ingatan, kalingain at gabayan, lalong higit sa panahon ngayon ng pandemya. Pagkalooban mo po sila ng malakas na pangatawan, payapang puso at isip. Dalangin din po namin na lumaki silang magalang, mapagmahal, masunurin sa lahat ng mga nakapaligid sa kanila, maging matalino at matyaga sa panahon ng kanilang pag-aaral. Nilalapit din po namin ang mga may karamdaman, bata man o matanda, hipuin mo po sila at pagalingin. Iyong pagkalinga sa mga nagdadalamhati dahil sa pagkawala ng mahal sa buhay. Gayon din po ang mga magulang at mga nagmamahal sa kanila na naghahanap buhay upang masuportahan ang kanilang pangangailangan araw-araw. Ingatan at protektahan mo po sila sa anumang sakit at sakuna. Salamat po sa buhay ng aming manggagawa, pati na ang kanilang mga pamilya, sa kanilang paglilingkod sa iyong iglesia. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang lahat po ay inaanyayahang tumayo sa pagbasa mula sa banal na kasulatan na matatagpuan sa aklat ng Ebanghelistang si Marcos, Kapitulo 9, mga bersikulo 30 hanggang 37. Pag-alis nila roon, nagdaan sila sa Galilea. Ayaw niyang malaman ng mga tao ang kanyang kinaroroonan, dahil tinuturuan niya noon ang kanyang mga alagad na ang anak ng tao ay pagkakanulo sa mga taong papatay sa kanya. Ngunit siya ay mabubuhay muli pagkatapos ng 3 araw. Ngunit hindi nila naunawaan ang kanyang sinabi, at natatakot din naman silang magtanong sa kanya. Dumating sila sa Capernaum. Nang sila'y nasa bahay na, tinanong ni Jesus ang kanyang mga alagad, "Ano ang pinagtatalunan ninyo sa daan?" Hindi sila makasagot sapagkat ang pinagtatalunan nila ay kung sino sa kanila ang pinakadakila. Naupo si Jesus. Tinawag ang 12 at sinabi sa kanila, "Ang sino mang nagnanais maging una ay dapat maging huli sa lahat at maging lingkod ng lahat." Tinawag niya ang isang bata at pinatayo sa gitna nila. Pagkatapos, kinalong niya ito at sinabi sa kanyang mga alagad, "Ang sino mang tumanggap sa isang batang tulad nito, alang-alang sa aking pangalan, ay ako ang tinanggap, at ang sino mang tumanggap sa akin ay hindi lamang ako ang kanyang tinanggap, kundi pati na rin ang nagsugo sa akin." Ito ang salita ng Diyos para sa bayan ng Diyos. Purihin ng Diyos.
string, words that were hard to express. That's finding your life is only to lose it, and losing your life is your gain. For love is the kind of a kingdom that changes the order of things. The greatest of you shall be servants of all, and the lowest of you shall be kings. For love is the kind of a kingdom that changes the order of things. The greatest of you shall be servants of all, and the lowest of you shall be kings. And the lowest of you Amen. Purihin po natin ang Panginoon sa napakabiyayang awit na inihatid sa atin ng koro ng Iglesia na nagbibigay ng hamon at inspirasyon sa atin pong mga buhay. Tunay na walang tataas na karangalan liban po dito ang sambahin, papurihan, mahalin at paglingkuran ng ating dakilang Diyos na lumalang. Sa lahat po ng kasama natin sa araw pong ito, muli po, welcome sa ating online worship service. Isang paraan ng pagsamba na umaabot sa iba't ibang lugar, sa bawat tahanan, sa kapurihan ng ating dakilang Diyos at sa ikalalago ng ating pong pananampalataya. Last Sunday po ang ating pinag-usapan ay once na makilala natin at tinanggap ang Panginoong Kristo sa ating mga buhay, pinapasok siya sa ating mga puso, ay kikilos siya at gagalaw at babaguhin niya ang ating mga pananaw, ang ating mga damdamin, ang ating buong buhay, at magpapahayag po siya ng mga dakilang bagay tungkol po sa hinaharap upang maunawaan natin ang kanyang mga dakilang kalooban sa panahong ito. Lalo na po ang pagpapahayag niya ng kanyang kalooban sa buhay ng bawat isa po sa atin. Purihin ang ating Panginoon. At araw pong ito, ang ating lectionary ay matatagpuan po natin sa Mark chapter 9, verse 30 to 37, na kung paano ang Panginoong Kristo kasama ang kanyang mga alagad ay nagtungo sa Galilea upang doon ay kanya pong turuan, upang ipalam niya yung mga mangyayari, kung paano niyang ililigtas ang buong sangkatauhan na siya ay huhulihin, pahihirapan, ipapako sa krus, mamamatay, at mabubuhay na maguli sa ikatlong araw. Samantalang ang mga alagad ay bising-busy namang nagtatalo. Ang pinagtatalunan po nila ay kung sino ang pinakadakila sa kanila. Hanggang ang Panginoong Kristo, kinuha po niya ang isang bata, inilagay sa kanilang kalagitnaan. At ang sabi ng Panginoon, ang sino mang tumanggap sa isang maliit na batang ito, alang-alang sa aking pangalan, ay tumatanggap sa akin at tumatanggap sa nagsugo po sa akin. Purihin natin ang Panginoon at yan po ang ating pagbubulay-bulayan sa mga sandali pong ito. Sa pagpapatuloy po natin, kayo po ay aking inaanyayahan. Muli tayong dumulog sa panalangin sa Panginoon upang kausapin niya tayo sa pagbubulay-bulay natin ng kanyang mga salita. Hubugin ang ating mga puso, ang ating buhay pananampalataya,
at lalo niya tayong palakasin sa ating mga buhay, lalo na ngayong mga panahon pong ito. Kaya sama-sama po tayo, dumulog tayo sa Panginoon sa isang panalangin. Tayo pong lahat ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming Ama, maraming salamat pong muli sa opportunity na sa pamamagitan ng ganitong teknolohiya ay makapagsama-sama kami, makapanambahan kami, makapagpuri kami ang Diyos, makapagbulay-bulay po kami ng iyong mga salita. Panginoon, kaugnayin kami ng banal mong Espiritu, lalo na ang iyong mga anak na nasa kanilang mga tahanan. Sila na ngayon ay nasa kanilang pinagtatrabahuhan o saan man sila naroon, O Diyos. Hipuin mo ang kanilang puso, ang kanilang pananampalataya. Palakasin at patatagin mo po kami upang lumago kami sa pagkakilala sa iyo. At kung makasumpong ka ng iyong mga anak na sa panahon ito'y dumadaan sa mga pagsubok, sa mga problema, Panginoon, katagpuin mo sila ngayon ng iyong salita. Ibigay mo sa kanila ang iyong yakap ng pagmamahal at ng pag-asa na ang lahat ng mga ito ay daraanan lamang kung kami lalapit, dudulog sa iyo sa panalangin at magtitiwala po sa iyo. Panginoon, samahan mo po kami sa pagbubulay-bulay ng iyong mga salita. Gamitin mo ang iyong munting lingkod na ito upang maihatid ang iyong salita sa puso, sa buhay ng bawat isa po sa amin. At pakahayag ka po, O Diyos. At buong pagpapakumbaba po, Panginoon, ibabalik namin sa iyo ang lahat ng papuri, lahat ng pasasalamat sa tanging pangalan ng aming Panginoon, ng aming tagapagligtas sa si Kristo Jesus. Amen. 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 Purihin natin ang Panginoon. Patuloy natin siyang sambahin, pasalamatan, at magpatuloy tayo sa pagbubulay-bulay na kanyang mga salita na itinataas po ang kanyang dakilang pangalan sa araw pong ito. Sa pagpapasimula po natin, inaanyayahan ko kayo na kung meron kayong mga Biblia sa inyong mga tahanan, kunin po natin. Samahan niyo po ako sa pagbubulay-bulay natin ng kanyang mga salita upang tayo'y lumago sa pagkakilala po sa kanya at kumain tayo ng pagkain espiritual. Sa pagpapatuloy po natin sa mga talata pong ito, mayroong isang writer nang sabi niya ay ang pagtuturo ng kaharian ng ating Panginoon ay upside down kingdom. Bakit po tinawag niyang upside down kingdom? Kasi puro kabaligtaran ang tinuturo ng Panginoon. Unang-una, sabi niya, ang sino magnanais sumunod sa akin, kinakailangang itakwil niya ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus, tsaka pa lang siya susunod. Paano makakasunod yun kung ganun kabigat at ganun karaming trabaho? Sa verse 35 naman po ng Mark chapter 8, ang sino mang nagnanais magligtas ng kanyang buhay, ay mawawalan nito. Ngunit ang mawalan nito, alang-alang sa akin, ay magkakamit nito. Kaya po niya tinawag na upside down kingdom. At sa araw pong ito, sa pagpapatuloy natin ng pagbubulay-bulay ng mga salita ng Panginoon, ang atin pong key verse, kung may mga Bible po kayo, sa Mark chapter 9, verse 35, ang sabi dito, ang sino mang nagnanais na maging una, ay dapat maging luhuli sa lahat at maging lingkod ng lahat. Ulitin po natin. Buksan po natin yung ating mga Bible. Mark chapter 9 verse 35. Ang sino mang nagnanais maging una ay dapat maging huli sa lahat at maging lingkod ng lahat. Purihin natin ang Panginoon. Ang salitang Mesias o ang pangalang Mesias ay isang political name o political figure, isang office na hinihintay po ng buong Israel po sa mga panahon na yun. Sa paniniwala pong muling maghahari ang anak ni David ng may kapangyarihan, palalayain sila sa Imperyong Romano at itatatag ng Panginoon ang kanyang paghahari sa Israel. Yun po ay nasa Isaiah chapter 9 verses 6 to 7. Ang sabi doon, for unto us a child is born, unto us a son is given, and the government shall be upon his shoulder. And his name shall be called Wonderful, Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, the Prince of Peace. Of the increase of his government and peace there shall be no end. Kaya po yung mga tao noon, lalo na ang mga alagad ng ating Panginoon Kristo, habang tinuturuan sila kung ano ang mangyayari sa Kristo, ang kanila namang iniisip ay kung
Saan sila pupwesto kapag naghahari na ang Panginoon? Kapag ang Panginoong Kristo na anak ni David ay ibinalik na ang kaharian sa Israel, ano kayang pwesto meron sila? Yun po. Kasi po, ang mga alagad po ay naghahanap ng kanilang lugar sa paghahari ng ating Panginoon. Yan, yun po yung naging problema po doon. At dahil po dito, hindi nila naiintindihan at maunawaan ang sinasabi ng Panginoon. Kasi ang laman ng puso at isipan nila ay ang posisyon sa gobyernong itatayo ng ating Panginoong Kristo sa kanilang pagkakaunawa tungkol po sa Mesyas. Kaya one time may nangyari po sa Mark chapter 10 verse 36 to 38 Si Santiago at Juan, isinama pa yung nanay nila. Sabi, ano pong maglilingkod ko sa inyo? Sabi ng Panginoon Kristo. Ang hiling po ng nanay ni Santiago at ni Juan, Panginoon, sa paghahari mo, pwede ba si Santiago sa kaliwa, si Juan naman sa kanan? Talagang, ang iniisip nila pag naghari ang Panginoon ng literal, itatayo ang kingdom at naghahanap at nagkakanya-kanya po sila ng posisyon. Si Pedro man po, dumating yung time na nagpapalakas siya sa Panginoon sa paniniwalang lalagyan din siya ng posisyon. Sa Matthew chapter 18 po yun. Even si Judas po, na isang zilot. Ang zilot po ang isa, ibig sabihin doon kasama ng makabayang rebelde ng panahon na yon. At sumama siya, naging isa sa 12 alagad ng ating Panginoong Kristo. At ang kanyang pananaw din ay itong Kristo na ito, siya ang magiging Mesyas, siya ang magiging hari, siya ang magpapalaya sa lahat. Kaya dapat may pwesto rin ako sa John chapter 12. Yun po yung kanilang mga damdamin. Pero sa Isaiah chapter 66 verse 2 sa Amplified Version, ito po yung hinahanap ng Panginoon. At sabi po dito, for all these things my hand has made, so all these things came into being, declares the Lord. But to this one I will look. Sabi niya, but to this one I will look, to him who is humble and contrite in spirit, and who reverently trembles at my word and honors my command. At sabi ng Panginoon ito ang bagay na tinitignan ko. Dito ko tumitingin. For this one I will look. Ano po yung titignan niya sa isang tao? To him who is humble and contrite in spirit. Bilang isang estudyante ng Panginoon, bagsak po ang lahat ng alagad ng ating Panginoong Kristo. Itong mga disipulong ito bumagsak. Bakit po? Kasi ang gusto lang nila posisyon. Samantalang ang dinadala ng Panginoon ay paglilingkod. Ang dinadala ng Panginoon ay ang pagpapakumbaba. Si William Barclay, ang sabi po niya, every economic problem will be solved if men live for what they could do for others and not for what they could get for themselves. Every politician problem or political problem will be solved if the ambition of men was only to serve the state and not to enhance their own prestige. Dahil po ang Messiah ay political figure, ang sabi ni William Barclay, ang tugon dito ko ang mga taong naglilingkod sa ating gobyerno, ang iniisip ay hindi pang sarili, na ang kanilang buhay ay para sa paglilingkod sa estado, aangat ang bansa, aangat ang community. Hindi nila hinahanap yung pag-enhance ng kanilang status, ng kanilang prestige. Ngayon, ang mga alagad po, doon ho nakatuon. Kung paano aangat, kung saan sila puposisyon sa panahon ng ating Panginoon Kristo ay literal na naghahari. Nakalimutan nila o hindi nila nakuha ang punto ng ating Panginoong Kristo. May kwento nga po yung lolo ko nung bata ako Kasi meron pong mga panahon nung Presidente pa si Ramon Magsaysay, meron pong mga panahon nawawala siya sa palasyo. Nagkakagulo sa palasyo ng Malacanang dahil wala ang presidente at walang nakakaalam. At magugulat ka dahil si Presidente Magsaysay po ay kasama sa laur, nakikiani, nakikigapas, at kasamang kumakain ng mga magsasaka. Yun ho yung kwento ng aking lolo. Kaya po, ang sabi ng Proverbs chapter 29 verse 23, a man's pride
and sense of self-importance will bring him down. Ulitin ko po, a man's pride and sense of self-importance will bring him down. Yun ho yung nakalimutan ng mga alagad. Ang hinahanap at itinuturo ng Panginoon ay pagpapakumbaba, paglilingkod. Ang pagpapataas po, ang yabang po, ang pride po, ang pagtingin sa sarili po ay nakapagpapababagsak sa isang tao. Naalala niyo po ang Beatles. Sa Clibs article po, ang sabi ng Beatles dito, ang most popular saying nila noong time na yon, we are more popular than Jesus Christ, is part of remark made by John Lennon of the Beatles in a March 1966 interview in which he argued that the public were more infatuated with the band than Jesus Christ, and that Christian faith was declining to the extent that it might be outlasted by rock music. Tindi ho ni John Lennon. Christianity will go, Lennon said, according to Clib's article. It will vanish and shrink. I needed argue about that. I'm right, and I will be proved right. We're more popular than Jesus now. I don't know which will go first, rock and roll or Christianity. Yun ang nangyari. Ang Beatles po ay naging masyadong mapagmataas. Kaya dumating yung time sa kanilang kasikatan po, ang sabi po nila, we are more popular than Jesus Christ. Ano ho nangyari sa Beatles? Isang kadyak na po, nawala po ang Beatles. Saglit lang po. Pagkadeklara po nila, bumagsak po ang Beatles. Natandaan na po ang Titanic. Ang Titanic po, ang sabi dito, the unsinkable ship that even God cannot sink. Ulitin ko po, the unsinkable ship that even God cannot sink. Ang sabi po sa newspaper, the construction of the ship and concluded that Titanic was practically unsinkable. God Himself, ang sabi po, could not sink this ship. Alagay pa po sa dyaryo, the unsinkable ship that even God cannot sink. Kaya po tama ang Proverbs chapter 29 verse 23. Ang sabi po doon, ang kayabangan, ang pagmamataas, ang pagmamalaki, ang kawalan ng pakapabumbabaan, ang magpapabagsak sa isa pong tao. Sa Mark chapter 10 verse 43 to 45. Samantalang ang mga alagad po ay nagtatalo-talo kung sino ang pinakadakila sa kanila. Samantalang ang mga alagad ay nagkakagulo kung sino ang uupo sa kanan at sa kaliwa ng ating Panginoong Kristo. Ang sabi ng Panginoon, hindi ganyan dapat ang umiral sa inyo. Sa halip, kung ang sino man sa inyo ay nagnanais maging dakila, dapat maging lingkod. Now, Jesus is telling them how to become humble. Kung paano ang tunay na paglilingkod. Ang sabi sa verse 44, at ang sino mang nais maging pinuno, maging leader, ay dapat maging alipin ng lahat. Kaya mayroon tayong tinatawag na servant leadership. Sapagkat, ang sabi niya, conclusion, ang anak ng tao ay naparito hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at upang mag-alay ng kanyang buhay sa ikatutubos ng marami. Baliktad po yung isipan ng mga alagad. Akala nila pag nasa posisyon ka, ikaw na yung masusunod, ikaw na magpapasunod sa tao. Pero hindi po yun ang itinuturo ng Panginoon. Ang itinuturo ng Panginoon ay isang servant leadership. Isang leader na naglilingkod sa lahat. Isang leader na handang mag-alay ng kanyang sarili para sa iba. At kung titignan po ng mga alagad sa kanilang mga sarili, that time po, nakasama pa nila ang Panginoon, wala pong papasa, walang worthy para umupo sa kanan at sa kaliwa ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya po mga alagad, nagkagulo din, sabi ng mga disciple, then who is worthy? Sino ang karapat-dapat? Sino ang pwede? Sabi ng Panginoon. Nagtalo-talo na po sila dahil kanya-kanya silang gusto, kanya-kanya silang ambisyon. At dahil po dito,
Ang Panginoong Kristo, habang nagkakatalo-talo, kinuha po niya yung isang bata. Dinala po niya sa kalagitnaan nila. Inupo niya po sa kanyang tabi, sa kanyang kandungan, at ipinakita sa mga lagad. Isang writer po ang nagsabi. Sabi niya dito, let's think for a minute what characteristic little children possess when it comes to faith. Ang sabi ng writer, they are innocent and sincere. They are eager to learn. They are teachable, humble, trusting, open, simple, and spontaneous. They are unpretentious, sabi po ng writer. And he goes on to say, sabi niya, look at these words listed and do a little self-inventory. How much are you like a little child in these ways? Ulitin ko po, how much are you like a little child in this verse? Grabe, ano po? Yung pong katangian ng bata na yun, hindi tayo papasa. Yung katangian na inilagay ng Panginoon sa harapan ng mga alagad niya, wala akong papasa sa isang bata. Pero hindi lang po yun ang ipinakikita ng Panginoon. Hindi lang yung katangian na yun. Ang mga bata po ay actually ay walang influence. Ang mga bata po ay hindi magbibigay ng mataas ng karir sa'yo. Kasi po dependent po siya, hindi siya independent. Hindi maitataas ang iyong status sa buhay. Ang isang bata po ay walang maibibigay sa iyo. Actually, it is other way around. Ang mga bata po ay nangangailangan po ng tulong. Dependent po sila. Ang mga bata po ay hindi po makagagawa sa kanilang sarili lamang. Kaya po, dito po ipinakikita ng Panginoon ang tunay na paglilingkod ay ang pagtingin sa iba na katulad sa isang bata. Dependent. Hindi kayang gumawa ng kahit ano para sa kanyang sarili. Kaya ang kinakailangan, ikaw na alagad niya, ikaw na sumusunod sa kanya, ikaw na nakakaalam ng patungkol sa kanya, ang maglilingkod sa bata pong ito, sa taong katulad nito. Ang sabi po ng isang writer, if a man welcomes the poor, ordinary people, the people who have no influence and no wealth and no power, the people who need things done for them, he is welcoming me. Sabi ng Panginoon, more than that, he is welcoming the Father. The child is characterized of the person who needs things. Ang bata po ay sumisimbolo sa isang taong nangangailangan ng lahat ng bagay. Dependent po. At yan po ang hinahanap sa atin ng Panginoon. Tignan natin ang ating kapwa na parang isang bata na kailangan ng ating paglilingkod. Na kailangan ng ating tulong. Isang bata na may ganitong uri naman ng pananampalataya, na hindi bibilangin yung kanyang ginawang paglilingkod, na hindi tinitimbang yung kanyang hirap kapag tumulong sa kanyang kapwa. Si Karl Barth po, isang great theologian of the 20th century. Kilala po siya ng mga seminaryan, si Karl Barth. Ang sabi po dito, towards the end of his life, Karl Barth was asked for greatest insight he had ever gained throughout his long years of study and scholarship. Nung mamamatay na po si Karl Barth, tinanong po siya, kinausap siya ng mga tao, sabi, ano ba ang greatest insight na pwede mong iwan sa amin? Natutunan mo sa iyong pag-aaral, sa iyong kagalingan. Sabi po. At sabi dito, everyone leaned in to listen to what pearl wisdom he might share. Kaya nung magsasalita na si Karl Barth, nagtabihan na po silang lahat. Ano kaya yung sasabihin niya? Ayaw nilang mapalampas yung sasabihin ni Karl Barth. At ito po ang sabi ni Karl Barth. Pakinggan niyo po. His reply was beautifully simple. Sabi niya, Jesus loves me. This I know, for the Bible tells me so. To finish the verse of the song, little ones to Him belong. They are weak, but He is strong. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so.
Little ones to Him belong. They are weak, but He is strong. Sabi sa Mark chapter 9 verse 37, ang sino mang tumanggap, nagbibigay ang ating Panginoon Kristo ng responsibilidad sa kanyang mga alagad. Ang sino mang tumanggap dito sa dependent na to na bata, ay tinatanggap ako at ang Ama na nagsugo sa akin. Sa sandali pong ito, pag-usapan natin sa kwento ng ating Panginoon Kristo. Ano bang makapag-cultivate ng ating pagkapakumbaba, ng ating humility? Meron pong 4 na pwede tayong matutunan na mag-cultivate ng ating kababaan, ng ating pagpapakumbaba sa ating mga sarili. Ang unang-una ay serve the people who have nothing to offer or give in return. Paglingkuran daw natin yung mga tao na walang kahit anong maibigay o maibayad sa ating mga paglilingkod. Pangalawa, serve the people even under you. Paglingkuran natin yung mga tao na kahit nasa ilalim natin. Paglingkuran natin sila na mas mababa ang posisyon kaysa sa atin. Kaya may tinatawag tayong servant leader. Natatandaan ko po nung ako po ay nagpapastor. Isang conference po na ginanap sa Aurora nung si Bishop Solito Toquero na po ang bagong obispo. Nagkagulo ang buong konferensya. Opo, nagkagulo silang lahat during the conference. Actually, lunchtime po yun. Alam niyo kung bakit? Kasi si Bishop Toquero po ay kumakain kasama ng mga delegado. For the first time po na mga delegate, ngayon lang ho sila nakakita na obispo na kasama nilang kumakain sa hapagkainan. Dahil pangkaraniwan po, ang mga bishop kumakain sa isang kwarto, kasama mga DSS na kumakain. But this time po, si Bishop Toquero po, kahalubilo ang lahat ng mga tao, lahat ng umattend po sa conference, mga simpleng laiko na nandoon, kakwentuhan po niya. Servant leader. Pangatlo po ay, don't be defensive, be obedient. Ang isang paraan upang makultivate ang ating kapakumbabaan ay huwag tayong maging defensive. Na kapag may sinasabi sa atin, sagot tayo ng sagot, nangangatwiran tayo lagi. Subukan naman natin maging obedient, maging good listener. Kung minsan po may mga tao na gusto lang i-release yung sama ng loob nila. Hindi nila kailangan ng paliwanag, hindi nila kailangan ng dahilan. At kaya yan pong hinahanap sa atin ng mga servant. At yung pang-4 po, root out the attitude of entitlement. Ulitin ko po, root out the attitude of entitlement. Huwag po nating tignan yung mga bagay na pag ginawa ko to, ano bang premyo ko? Pag ginawa ko to, ano ba ang regalo ko? Pag ginawa ko po to, anong aking gantimpala? Hindi ko dapat ganun. Kung minsan po, dapat tayong hayaan o payagan natin na ma-overlook tayo. Parang ma-mistreat po tayo. Kasi sabi sa Bible, sa James chapter 4 verse 10, sa English version po, sabi dito, humble yourself in the presence of the Lord, and He will exalt you. Humble yourself in the presence of the Lord, and He will exalt you. At dun po sa Ephesians chapter 4 verses 1 to 2 ng Tagalog po, sabi dito, mamuhay kayo na gaya ng nararapat sa mga tinawag ng Diyos, kayo'y maging mapagpakumbaba, mahinahon at matyaga. Magmahalan kayo at magpasensya sa isa't isa. Kaya po, i-root out natin yung attitude of entitlement na para bang dapat ako yung makakilala, ako yung nasa taas, ako yung dapat na may premyo. Sometimes, yung pagtatyaga natin, yung pagpapakumbaba natin, yung pagpapasensya natin ay nagbubunga sa ating puso ng pagiging humble o tinatawag nating humility. We serve people not because we need to. We serve people because we love to. Naglilingkod tayo hindi dahil kailangan lang. Naglilingkod tayo dahil mahal natin ang Panginoon at mahal natin ang ating kapwa. And once na tayo po ay nag-serve wholeheartedly, i-charge natin lahat yan sa Panginoon. Charge it to the Lord. Why?
In Ephesians chapter 6 verses 7 to 8, ang sabi po dito, maglingkod kayo ng masaya ang kalooban na parang ang Panginoon o sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa tao, sapagkat alam ninyong gagantimpalaan ng Panginoon ang bawat mabubuting gawa ninyo man, maging siya man ay alipin o malaya. Ang principle ng paglilingkod sa ating kapwa ay paglilingkod sa Panginoon, na every time pinaglilingkuran natin ang ating kapwa, every time na tumutulong tayo sa ating kapwa, every time na nagpapakahirap tayo para sa ating kapwa, nagpapakahirap at naglilingkod tayo sa Panginoon. Charge it to the Lord. At ang sabi, lahat ng mabubuting gawa ni naman ay Kanya pong pagpapalay. At ang sabi sa Proverbs chapter 22 verse 4, the reward of humility, that is having a realistic view of one's importance, and the reverence of the Lord is richness, honor, and life, which is eternal. Ulitin ko po, richness, honor, and life, which is eternal. Kapag pinagbuti po natin at hinayaan nating hubugin tayo ng Panginoon sa pagpapakumbaba, kapag ang hinahanap na po natin ay hindi yung ating posisyon, hindi yung maitaas po tayo, hindi yung makilala po tayo, kundi maitaas ang Panginoon at mapaglingkuran ng Diyos at ang ating kapwa. Then, matatagpuan po natin ang tunay na pagpapala, ang tunay na kalooban ng ating Panginoon para sa ating mga buhay. Sa araw pong ito, dalangin ko po na huwag yung para sa atin ang ating hanapan. Huwag yung makakamit natin ang ating tignan. Kundi hanapin po natin ay kung paano tayo makapaglilingkod sa ating Panginoon at sa ating kapwa. Hindi kung ano ang makukuha natin sa ating gagawing paglilingkod. Ang tignan natin ay ang Diyos na nakakakita ng ating mga puso, yung sincerity po ng ating paglilingkod. Siya ang magkakaloob ng biyayang ito. Siya ang magpapala ng ating mga buhay. Siya po sa kanyang pagdating ang magpuputong ng koronang ng katagumpayan po sa atin. Sapagkat sa tuwing tayo'y gumagawa ng mabuti na bukal sa ating mga puso, tumutulong tayo sa nangangailangan. Naglilingkod tayo sa Panginoon. Nagsasakripisyo tayo para sa ating Diyos at para sa ating kapwa. Ang lahat ng mga bagay na yan ay nakikita ng ating Diyos at tatapatan niya ng masaganang pagpapala, ng karangalan, katulad na sinasabi dito, at ng buhay, isang buhay na walang hanggan. Magpatuloy tayo maglingkod sa Panginoon at masumpungan nawa ng Panginoon sa ating mga puso ang mapagpakumbabang buhay at nagpapasakop sa kanyang mga kalooban. Pagpalain tayo ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Purihin po natin ang ating Panginoon sa mabiyayang mensahe ng buhay na ating napakinggan. Ikalawang Korinto, Kabanata 9, mga talatang 6-7. Ito ang ibig kong sabihin, ang nagtatanim ng kakaunti ay aani ng kakaunti at ang nagtatanim ng marami ay aani ng marami. Ang bawat isa'y dapat magbigay ayon sa kanyang pasya, maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng may kagalakan, iyong mga ubasan. Dahil dito'y sasambahin ng lahat ng bansa na kayo'y mapalad sapagkat napakainam manirahan sa inyong lupain, sabi ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Atin pong pagsamasamahin ang ating mga handog, ikapo, pasasalamat sa Panginoon.
mga sandali pong ito, sama-sama po nating likumin ang ating mga handog, ikapo at mga pangako. At sama-sama po nating italaga sa ating Panginoon. Tayo pong lahat ay manalangin. Banal at dakila naming Diyos, na siyang may-ari ng aming mga buhay at patuloy na nagkakaloob ng lahat ng aming mga pangangailangan. Panginoon, nagpapasalamat po kami sa pagkakataon na ito na kami po ay makapagbalik ng aming mga tinatangkilik mula sa iyo. Maraming salamat, dakilang Diyos, sapagkat patuloy mo kaming tinuturuan na magkaloob ng naaayon sa iyong banal na kalooban. Pagpalain mo, O Diyos, ang mga handog na ito at maging kagamit-gamit sa ikalalago ng Obando Central United Methodist Church. Marami pong salamat, mahal naming Ama, sa iyong mga anak na hindi po nagsasawang nagkakaloob. Naniniwala ako, O Diyos, na patuloy na ibabalik mo sa bawat isa ang siksik, liglig at umaapaw na pagpapala. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng aming mahal na Panginoong Hesukristo. Amen at amen. Ang wika ng ating Panginoong Sukristo, ang sino mang lumalapit sa akin, sa anumang paraan ay hindi ko itataboy. Sa anyayang ito ng ating Panginoon, sama-sama tayong dumulog sa kanyang banal na harapan na nagpupuri, nananambahan, nagpapasalamat at nagtataas ng kanyang dakilang pangalan sa mga bagay na ginawa niya sa ating mga buhay. At patuloy tayong lumapit sa kanya na pinanghahawakan ng kanyang mga pangako at anyaya, taglay ang pagtitiwala sa lahat ng gagawin niya sa atin pong mga buhay. Sama-sama tayong dumulog sa isang panalangin sa ating Panginoon. Tayo po ay manalangin. O Diyos, aming Ama na makapangyarihan sa lahat, sa iyo ang papuri, sa iyo ang pagsamba, sa iyo po ang kadakilaan. Ikaw ang pinakamataas na Diyos, ikaw ang pinakamakapangyarihan sa lahat, na umaabot sa lahat ng iyong mga nilalang, sa lahat ng mga nagtitiwala sa iyo, sa lahat ng lumalapit po sa iyo. Panginoon, narito po ang bawat isa po sa amin. Sila nakasama sa pananambahang ito. Sila nakasama sa panalangin ito, Panginoon. Abutin mo ang buhay at pananampalataya ng bawat isa po, O Diyos. Tanggapin mo ang pagsamba, tanggapin mo ang amin ng hain ng papuri at pasasalamat, maging ang aming mga kahilingan, O Diyos, upang maibsan ang bawat pasanin, maging ang mga pangangailangan, Panginoon, ay matugunan po, O Diyos, sa lahat ng mga kasama ngayon, Panginoon. Anuman po ang kanilang kalalagayan sa buhay, sila man po ay dumaraan sa iba't ibang uri ng pagsubok, O Diyos. Katagpuin mo po sila, Panginoon. Ibigay mo yung kapayapaan sa kanilang mga puso na ang lahat ng panalangin sa araw na ito, O Diyos, ay iyong ipinagkakaloob, iyong dinirinig, Panginoon. At sa tamang panahon, lugar at pagkakataon, Panginoon, tutugunin mo po ang lahat ng aming mga panalangin po sa iyo. Dakilang Diyos, itinataas ko rin po ang
buong kapatiran ng Obando Central United Methodist Church. Patuloy kang kumilos sa iyong iglesia na siyang nagiging dahilan at paraan upang makapagpatuloy ang ministeryo, Panginoon, ang paglilingkod po sa iyo, sa kapwa po namin, at sa patuloy naming paglago sa aming pananampalataya. Itinataas po namin sa iyo ang Pangulo ng Konseho sa pangunguna ng kapatid na Engineer Ray Sakdalan. Ingatan mo po siya, patuloy mo siyang bigyan ng inspirasyon, gabayan mo siya sa mga desisyon upang akayin ang konseho tungo sa mas mataas na paglilingkod po sa iyo at sa amin pong kapwa. Pagpalain mo ang kabuuan ng konseho po ng Obando Central United Methodist Church, ang bawat officers po, ang lahat po ng kumikilos at nagiging bahagi sa paglilingkod po sa iyo, kasama po ang aming buong pamilya. Na hinihiling na patuloy mong ingatan, palakasin at gawin mong inspirasyon, Panginoon, upang mas marami kaming maakay at maidala sa iyong banal na harapan, mga kaluluwang naghahanap, Panginoon, ng kaligtasan. Gamitin mo kami para sa iyong kaluwalhatian. Itinatas din po namin ang aming D.S. Glenn Menyola, kasama ang kanyang buong pamilya. Patuloy mo silang ingatan, Panginoon, at gamitin para sa iyong ministeryo at pagpapalaganap ng iyong kaharian. Gabayan mo ang kanyang mga desisyon, gabayan mo ang kanyang mga ginagawa, maging sa panahong ito ng pandemya, Panginoon. Gamitin mo siya na may kapangyarihan para po sa iyong iglesia. Tinataas namin ang aming mga obispo, si Bishop Torio, si Bishop Juan, si Bishop Seri, O Diyos. Patuloy mong ipadama ang iyong pagkalinga sa kanilang mga buhay, ang pag-iingat sa kanilang buong pamilya, at gawin mo po silang inspirasyon na umaakay sa kabuuan ng iyong iglesia tungo sa pagsunod sa iyong mga kalooban at pagpapalaganap ng iyong pong kaharian. Magliliwanag ng salibutan, Panginoon, ang United Methodist Church sa lahat ng kinalalagyan po niya. Dakila naming Ama, inilalapit po namin sa iyo ang aming mga kapatid na patuloy na dumaraan sa mga pagsubok, sa mga karamdaman, may mga mabibigat na problema, Panginoon. Lalo na po silang naapektuhan ng coronavirus, O Diyos. Itinataas po namin silang lahat sa iyong banal na harapan, Panginoon, na hipuin mo po, ipagkaloob mong unti-unti o biglaan ng kalakasan at kalusugan sa kanilang mga katawan, yung mga gamot, Panginoon, at ang mga taong tumitingin at nag-aalaga sa kanila. Gawin mo silang lahat ng instrumento sa ikalalakas at igagagaling ng aming katawang lupa, O Diyos. Gayon din po, Panginoon, ang mga kapatid namin na patuloy na nagpapagaling. Salamat po, O Diyos, sapagkat ipinagkaloob mo sa kanila ang kagalingan at paglagpas sa pagsubok na ito. Muli pong magpapatuloy ang kanilang paglilingkod para sa iyong kapurihan, sa iyong iglesia, sa kanilang komunidad at maging sa kanilang pamilya. Gayon din, O Diyos, protektahan mo pong patuloy ang bawat pamilya na tumitingin at nag-aalaga po sila kanila. Panginoon, itinataas po namin sa iyong banal na harapan ang bawat pamilya po namin, mga mahal namin sa buhay na nasa ibayong dagat. Sila na mga naninirahan doon, nagtatrabaho doon, kasama yung mga kapatid namin na nakasakay sa barko, Panginoon. Ingatan mo silang sama-sama, patuloy mo silang bigyan ng pag-asa at kaaliwan po na ipinuprovide ang lahat ng kanilang pangangailangan. Nilalayo sa lahat ng uri ng karamdaman at ihandang iuwi po sa kanilang mga tahanan na ligtas at payapa at nasa ilalim ng iyong proteksyon, Panginoon. Dakila naming Ama, patuloy mo po namin kaming dinudulog sa iyo, O Diyos, ang aming bayan, ang bansang Pilipinas, sa pangunguna ng aming mahal na Pangulo, Rodrigo Duterte, ang kanyang buong gabinete, ang buong administrasyon, maging yung mga taong nagiging bahagi ng kanyang pagdidesisyon, Panginoon. Mga taong nakaka-impluwensya sa kanyang desisyon at gumagabay, O Diyos. Gamitin mo sila para sa patuloy na pagpapalaganap ng kapayapaan, kaayusan sa aming bansa at pag-unlad, Panginoon. Gayon din ang aming mga senador, ang buong kongreso, hanggang sa pinakamababang antas ng aming pamahalaan sa aming bayang Bulacan, Panginoon. Ang aming gobernador, sa aming bayang Obando, ang aming mayor, at sa bawat barangay po na nagiging bahagi at ginagamit mo sa kapayapaan, sa kaayusan, sa pag-unlad ng amin pong bansa, Panginoon. Salamat po, O Diyos, sapagkat lalong maraming tumatanggap ng vaccine na nagiging paraan ng aming proteksyon mula sa coronavirus, Panginoon. Maging paraan ito ng kalusugan po namin, ng lalo kaming makapag-ingat, Panginoon, sa virus na dumating at tuluyang mawala ang virus, hindi lamang sa aming bansa kundi sa buong mundo, at makapamuhay kami ng
normal, Panginoon, at lalong maigawa ang iyong mga ministeryong iniatang sa amin pong mga balikat. Sa buong sanlinggong ito, O Diyos, patuloy mo po kaming ingatan ang bawat isa po sa amin. Sila natutungo sa kanilang mga pinagtatrabahuhan, sa kanilang mga lakbayin, saan man sila pupunta, O Diyos. Samahan at patnubayan mo po sila. Gayon din ang mga maiiwan sa kanilang mga tahanan. Patuloy mo ping kupkupin, pagpalain, maging ang aming pinagkukunang yaman, Panginoon, ay maging paraan ng aming kasaganaan at maging paraan ng aming pagtatagumpay sa aming mga buhay upang mas marami kaming magawa at maipaglingkod po sa iyo at sa aming kapwa. Patuloy naming maabot ang aming mga pangarap at naisin po sa buhay na inilagay mo sa aming mga puso, na inilalayo kami, O Diyos, sa buong sanlinggong ito sa lahat ng pagkakasakit at sakuna. Panginoon, sa iyo po iniaalay namin ang pinakamataas na pagpupuri, pasasalamat, ang buong kadakilaan at ang aming pusong nagtitiwala sa pangalan ng aming Panginoon at tagapagligtas na si Kristo Jesus. Amen. Amen. O Diyos, sa araw na ito, igawad mo po ang iyong masaganang bendisyon sa buhay ng bawat isa po sa amin, na patuloy naming maranasan ang iyong walang hanggang pag-ibig at pagkalinga, na ang iyong mga biyaya at pagpapala ay dumaloy sa buhay ng bawat isa po sa amin, kasama ang tugon sa lahat ng aming mga panalangin. Hayaang ang kapatawaran ng aming mga kasalanan ay muli naming makamit, O Diyos, sa pamamagitan ng banal na dugo ng aming Panginoong Kristo na naglilinis at tumuhugas sa lahat ng aming karumihan at nagbibigay ng kagalingan at kalakasan sa aming mga katawan lupa. At ang gabay at pangunguna ng banal na Espiritu ang sa aming lahat na nagbibigay ng kaaliwan, kalakasan at katagumpayan sa aming mga buhay. Sama-sama naming tanggapin ang pagpapala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Free
Manong Rizin baka mo? Nika Arvin? Birthday niya ngayon? Wow! Talaga lang ha. Happy birthday sa iyo, Pastor Arvin. At ito yung inyong laging sinasabi namin sa iyo. Pagpalain ka ng Panginoon at lumawig pa ang iyong buhay. God bless you po. Isa sa mannerism po ni Pastor Arvin na lagi ko po napapansin ay yung pagngiti niya na kasama yung kanyang mga singgit na mata. Lalong-lalo pong lumalabas yung kanyang gandang lalaki, kaya naman naniniwala ako na dyan po na-inlove si Pastora Maida. Kaya naman, Pastor Arvin, wala po sa iyong mga kaibigan dito sa South Bulacan District. Pumapati po kami sa iyo ng isang maligayang kaarawan. Nawa ay patuloy na maghari sa iyong kagalakan kasama po ng iyong sambahayan. Happy birthday! Happy birthday, Pastor! Si Pastor, marami siyang expression o mannerism sa kanya. Ang nakikita po namin mga kababaihan, halimbawa po, pagka magsasalita siya, madalas niyang inaayos ang kanyang polo pababa. Ayan, ganyan po, ginaganon niya lagi. Tapos po, kapag nagsasermon siya, laging hindi po namin nakita na naka-close yung kanyang palad. Lagi siyang nakabuka. Yan. Tapos yung mga expression po sa pag nagsasalita siya, pagkausap niya, patay tayo dyan. Yan. Tsaka yung, di kaya, ayan. Mga nakikita namin kay Pastor yan. At tsaka yung, ayun no? O, di ba, Pastor? Sige, maligayang kaarawan muli sa iyo, Pastor. God bless po. Happy birthday! Si Pastor Arvin hindi naman naiinis yan o nagagalit man. Si Arvin lang ang kinagagalitan niya pag mabagal, gumayak, umialakad sila. Thank you, OCUMC, for having me. Si Pastor Arvin, ang kinaiinisan niya, talagay ko yung taong mayabang at masyado kong makapanghusga ng kapwa. Tsaka yung walang malasakit sa kapwa. Ayun. So, kinatatakutan. Ako! Char, joke lang po. Siyempre, joke lang yun. Palagay ko, kasi napakatapang niyang tao eh, kaya parang wala siyang kinatatakutan pero palagay ko ang isa sa kinatatakutan niya ay yung time na dumating sa buhay niya, yung isang araw na hindi na siya maging effective or fruitful sa kanyang ministry. Yun lang po. Happy birthday, loves ko! I love you! Ang paborito ko ugali ni Pastor Arvin ay yung pagiging pakailamero niya pero nasa tama. Mahilig po siya sa books at love niya ang mga bata. Happy birthday po, Pastor! We love you! Si Reverend Arvin Corpus po ay isang considerate person po. Lagi po niyang isinaalang-alang ang kanya pong mga kasamahan, lalong na nung siya ay aming naging president sa seminary at gayon rin yung kanyang pagiging DS po. Happy birthday, DS Arvin! Happy birthday, Papa Sar! Gusto ko po yung itsura niya lagi. Very neat, magandang magdala ng damit, at
sa pagsiservo naman po, gusto ko yung napakarain yung kwento tungkol sa inyong sermon. At lalo ko pong napupulutan ng magandang aral ang mga halimbawang binibigay niyo. Salamat po sa magandang mga halimbawang pinakikita niyo sa amin sa pagkapwa at lalong-lalo na po sa patuloy na paglilingkod sa Diyos. Maraming salamat po sa lahat ng inyong ginagawa para sa OCUMC. Happy birthday po muli and more blessing para sa inyo at sa inyong pamilya. God bless po. Ang paborito kong ugali ni Pastor Arvin Corpus. Ang paborito kong ugali niya yung pagiging good listener niya. Kahit na marami ring problema, pero handa siyang makinig sa iyo, then he will reply with sincerity. It's a good relief na nandyan si Pastor Arvin para makinig sa atin. Happy birthday, Pastor! Happy birthday, Pastor Arvin. Ilan sa mga katangian ni Pastor, pati sa aking pagkakilala sa kanya ay masipag na pastor ng Obando Central United Methodist Church. So, sinisikap niyang madalaw at matugunan ang mga paanyaya ng bawat miyembro. Kaya din yung bukas palad sa pagbibigay sa abot ng kanyang makakaya. Financial man o yung material na bagay na kaya niyang iabot o ibigay sa miyembro ay binibigay niya ng bukal sa kanyang kalooban. Pastor, ingatan ng sarili at ang kalusugan. Happy birthday and God bless you. Happy birthday po, Pastor. God bless. Thank you po. Happy birthday po, Pastor. Love you. Bye, Jan. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Birthday, Pastor Harvey. Love you. Bye. Happy birthday, Pastor. Happy birthday, Pastor. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday, Pastor. Happy birthday, Pastor Arvin. We love you. Happy birthday. Happy Pastor. Happy birthday, Pastor. God bless. Thank you po. Happy birthday, Pastor Arvin. God bless you. Sumayin niyo po nawa, Pastor, ang kapapala ng Panginoon, ang patuloy na pag-iingat at gabay sa lahat po ng inyong gagawin. God bless po sa inyong ministry at sa inyong family. Happy birthday po mula po sa ating mga mayak. Happy birthday po, Pastor Arvin. Wishing you more blessed years to come. Always keep safe and praying for the success of your ministry. Thank you. Sa mapagpalang araw po sa ating lahat, sa ngalan po ng mga kababaihan ng ating iglesia o Obando Central United Methodist Church, kami po ay bumabati sa ating Pastor Arvin. Happy 49th birthday po, Pastor Arvin. At nawa po, pagkalooban pa po kayo ng ating Panginoon ng mahabang buhay, isang malusog na pangangatawan. Ganun na rin po ang inyong buong sambahayan. God bless po sa inyong ministry. Happy birthday po muli. God bless po. Happy birthday, Pastor Arvin. More power and God bless you and your family. Hello, Pastor. Happy 49th birthday po, Pastor. Nadagdagan na naman ang taon niyo. Alam niyo, Pastor, parehas po kami niyan. Talong at dilis lang, solved na. Ang wish ko sa inyo, Pastor, sana marami pang birthday ang dapating sa inyo at matagal pa tayong magkasama sa Obando Central. Ingatan kayo, pagpalain ang ating Panginoon sa bayan. Muli, happy birthday! Happy birthday, Pastor! So yan, good day po, Pastor. In behalf of the UMYF family, we would like to greet you a happy birthday po, and we wish you all the best in life and stay healthy po, Pastor. Yun lang po, God bless.
birthday, Pastor. Naalala ko kay Pastor. Tuwing lalapit ka sa kanya, tapos magsasabi ka ng problema sa kanya, sabihin lang, kung madali lang yan. Natutuwa naman kay Pastor kasi yung mga bagay nakikita niya na lagi na madali. Malalampasan yung mga nangyari sa akin. Thank you so much po sa prayers niyo po, Pastor, sa paglalang sa akin. Thank you rin po sa suporta, lalo na mga ako yung accident. Saka siya rin yung naghatid sa akin noon sa orto po. Saka tuwing nasa kanila ako, sa kanila kaming dalawa, lagi kami busog. Saka, ayun, lagi pa may pauwi pa. Ayun, mali. Happy birthday po ulit. Naway, pagpalain ko po ni Lord. Saka, makapain po yung buhay nyo. Good health, syempre, lalo na sa panahon na ito. Saka, masundan pa ulit siya. Happy birthday. God bless po. Thank you. Happy birthday po, Pastor. Ang Pastor Arvin Corpus. Happy birthday po. Ang wish lang po namin ay sana po ay magpahinga rin po kayo kahit paminsan-minsan lang. Happy birthday po. Stay safe po. Sobrang blessed po namin na ikaw po yung nag-pastor sa amin. Happy birthday, Pastor. Naway pagkaloob ka pa ng ating Panginoon ng maraming pang birthday na lapit sa iyong buhay. Ganun din po ang iyong pinapanalangin, ang iyong kalusugan, ang iyong inam. Ganun din po, God bless sa inyong pamilya, kay Pastor Maida, Arby, at Ethan. At Pastor, huwag kakalimutan ang inyong gamot na iniinom. Yan po ang payo lagi ng ating William James. God bless. Happy birthday, Pastor Arvin. May God bless you in your ministry. Have a blessed and wonderful life with your family. God bless you, Pastor. From Ramos family, happy birthday! Naway sumainyo ang masaganang pagpapala at biyaya ng ating Panginoon, ang pagkilos ng Kanyang banal na Espiritu ay laging sumainyo sa inyong gawain at laging makamtan ng inyong sambahayan ang lahat ng inyong pangarap at lahat ng inyong mga adhikain. Maligayang kaarawan. Amen. Hi, Pastor.
declaring that God will shower you with blessings and breakthroughs in your life, in your family, and in your ministry, and may His faithfulness and grace reign in your life. Happy birthday! The Lord's love is with you, and His righteousness with your children's children. Happy birthday! 5, 4, 3, 2, 1. Happy birthday, Pastor Arvin. Stay healthy and live long. May God's leading be with you always in all that you do. And be joyful in serving the Lord, for it is the secret of a victorious ministry. Happy birthday! Enjoy your special day! Isang masaya at mapagpalang kaarawan, Reverend Arvin Corpus. Ang aking declaration sa iyo ay lalo mo pang pagbutihin ang iyong leadership sa Obando Central United Methodist Church, at naway ang mga gifts and talents mo ay palagi mo pang gamitin at ipaglingkod sa ating iglesia. Ang aking declaration ay malayo ka sa anumang karamdaman sapagkat kailangan ka ng ating church. Gayun din ang pagiging maalalahanin mo, ang pagiging matulungin at pagiging mapagmahal mo sa ating kapwa manggagawa. Nawa sa journey ng iyong faith and ministry, naway lalo mo pang paglingkuran ang ating Panginoon, lalong hit ang ating iglesia. Pagpalain ka ng ating Panginoon at palagi sumaiyo ang pagpapala at pag-iingat ng Diyos. Amen. Isang privilege natin na ipag-pray ang ating pastor. Kaya samahan niyo po akong lahat at itaas natin sa panalangin si Pastor Arvin. Aming Ama na makapangyarihan sa lahat, lumalapit po kami sa inyo at tinataas si Pastor Arvin sa isang panalangin. Papasalamat kami dahil dinala niyo siya dito sa lugar namin sa Ubando upang makasama namin sa paglilingkod. We release, Father, your blessings and your wonderful plans in his life. We pray, Lord, na yung mga nais mo, yun din yung naisin ng kanyang puso. Yung mga goal and purposes mo, Panginoon, yun din po yung maging desire niya. Alam namin na marami siyang gustong gawin para po sa inyo. Hinihiling namin na you will guide him and you will grant him the resources and the people to work with him. Pray, Lord, that you would protect him as he serves you in our community. I pray that you would grant him strength and good health. Tulungan niyo po siya, Panginoon, na ma-enjoy pa po niya maraming taon ang paglilingkod, na siya ay malakas at malusog. Hinihiling namin na bigyan niyo siya ng maraming pantaon na ma-enjoy ang time with his family, Lord, with his kids. You will bless them, Father, with all of their needs, Panginoon, and you will bless their children hanggang sa kanilang paglaki. We pray, Lord, for your peace, for your calmness, for your protection, Father, for your joy sa kanyang paglilingkod. Gawin niyo siyang inspirasyon sa kanyang mga kapwa manggagawa at lalo pong kami, Panginoon, na nakakilala po sa kanya. Pagpalain niyo po ang kanyang ministeryo saan man po siya magpunta. Alam namin and we claim that you have great plans for him. Pray that you would prepare him for the many blessings that you want to give him. Lahat po ito, Panginoon, ay aming tinataas sa inyo at pinagkakatiwala dahil alam namin na mas mahal niyo siya at ikaw ang lubos, Panginoon, na nakakakilala sa kanya. Ano man po yung dalangin at naisin ng kanyang puso, alam namin na inyong pinakikinggan at ibibigay sa tamang panahon. Maraming salamat, Ama. Lahat ng ito ay aming hinihiling sa pangalan ni Jesus. Amen. Sir Arvin, maligayang kaarawan sa iyong pagsapit sa ika-49 na taon. Malapit ka nang mag-golden. Kami nagagalak na sa iyong gawain sa paglilingkod sa kanyang ubasan
lalo na sa iyong paglilingkod sa ating iglesia sa Obando Central. Pagpalaan ka ng Diyos, ingatan ka, subaybayan ka. Nais kong i-share sa iyo ang isang quotation ng wika ay ganito. Our prayers are answered not when we are given what we ask for, but when we are challenged to be what we can be. Sana yung hamon sa atin kung magiging ano pa tayo, hindi lamang ngayon, kung hindi sa hinaharap pa sa gawain at paglilingkod sa ubasan ng ating Panginoon. Pagpalain ka nawa ng Panginoon at ingatan ka, paliwanagin nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa iyo at mahabag sa iyo. Ilingap nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa iyo at bigyan ka ng kapayapaan ngayon at magpakailanman. Amen. Amen. Para naman po sa darating na linggo, narito po ang mga gaganap sa ating worship service. At happy birthday at happy anniversary po sa mga nagdiriwang ng kanilang birthday at wedding anniversary. See you po next week. God bless!